Sa isang malayong nayon sa Romanya, may isang kastilyong nakatayo sa tuktok ng bundok na tinatawag na Castelul Bran. Kilala ito bilang tirahan ng sikat na vampirang si Dracula. Ngunit sa likod ng mga alamat at kwentong bayan, mayroong isang mas nakakakilabot na katotohanan na nakatago sa mga pader ng kastilyong ito. Isang grupo ng mga manlalakbay ang nagpasya na tuklasin ang lugar, ngunit hindi nila inaasahan ang mga pangyayari na kanilang mararanasan. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bago kong upload. Noong ika-15 siglo, ang Castelul Bran ay pinamumunuan ni Vlad the Impaler, isang prinsipe na kilala sa kanyang malupit na paraan ng pagpaparusa sa kanyang mga kaaway. Sinasabing libo-libong tao ang kanyang ipinapapatay sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa matulis na patpat na nagbibigay sa kanya ng palayaw na impaler. Ang kanyang kalupitan ay nagdulot ng takot at panginginig sa buong rehiyon, at ang kanyang pangalan ay naging inspirasyon sa karakter ni Dracula. Makaraan ang ilang siglo, nananatiling misteryoso ang kastilyo. May mga ulat ng mga nawawalang turista, mga kakaibang ingay sa gabi, at mga aninong gumagalaw sa mga pader. Isang gabi, isang grupo ng mga estudyanteng nag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Transylvania ang nagpasya na magkampo sa loob ng kastilyo upang maranasan ang kilabot na mga kwento na sinasabi sa lugar na ito. Habang sinasaliksik nila ang mga silid ng kastilyo, nakarinig sila ng mga hakbang at pag-ungol ng mga lobo sa lugar. Sa kanilang paglalakad, nakarating sila sa isang lihim na silid na puno ng mga lumang kasangkapan at mga bungo. Isa sa kanila, si Maria, ay nakakita ng isang luma at madugong piraso ng tela. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang mga ilaw ng kanilang flashlight ay nagsimulang magkislapan. At sa dilim, isang malaking anino ang lumitaw. Sila ay nababalisa sa takot sa kanilang nakita. Ang mga estudyante ay nagpasya bumalik sa kanilang kampo sa loob ng kastilyo. Ngunit habang sila'y nagpapahinga, nakarinig sila ng malalakas na kalabog mula sa itaas. Puno ng takot, sinusubukan nilang lumabas, ngunit natagpuan nilang sarado ang mga pinto. Ang mga hakbang ay palapit ng palapit at nakita nila ang aninong lumalapit sa kanila. Ito ay isang matandang lalaki na may matalim na mga mata at dugo ang damit. Tila ba si Vlad the Impaler mismo? Sa kanilang pagtakbo palabas ng kastilyo, nadapa si Maria at nakita niyang ang kanyang kamay ay puno ng dugo. Nang siya'y tumingin pataas, nakita niya ang muka ng lalaki. Ngunit sa isang iglap,
nawala ito ng parang bula. Sa di kalaunan, nakalabas ang grupo, nanginginig at puno ng takot. Ang kanilang karanasan ay nagpatibay ng mga alamat tungkol sa kastilyo at nagbigay ng babala sa mga taong nagnanais na magsaliksik dito. Ang kanilang karanasan ay nagtuturo sa atin na ang kasaysayan ay puno ng mga misteryo at panganib na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang paggalang sa mga lugar na may malagim na kasaysayan ay mahalaga at ang mga alamat ay maaaring may mga elemento ng katotohanan. Maging maingat at matalino sa ating mga desisyon at huwag hayaang ang kagustuhan nating mag-explore ay magdala sa atin sa kapahamakan. Ang kwento ng Castelul Bran at ni Vlad the Impaler ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na higit pa sa ating kakayahan. Maunawaan ang paggalang at pag-iingat ay mahalaga sa pagharap sa mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa huli, ang kaalaman sa kasaysayan at ang pag-unawa sa mga alamat ay magbibigay sa atin ng gabay sa pagharap sa mga misteryo ng mundo.